Hello guys, welcome. For more Manhwa Tagalog recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Leeg na pinagkaaitan nito ng tanghalian, tinitingnan niya ang ibon na may mapanlait na tingin ng kanyang mga mata ay namumula ang lakas ni John na. Tumayo ay kinakagat niya ang leeg ng ibon gamit ang matatalas niyang ngipin na pinipigilan itong makagalaw dahil sa malakas na pagkakahawak ng dugo. Halos tamaan siya ng mga tumalsik sa mata, kumalas siya sa pagkakahawak at itinapon ang patay na buwitter sa lupa ng ibon. Dugo ang nagpapasuka kay John, hindi niya nagustuhan lahat ng zombie agad na tumalikod at kahit sa mukha nila kaya mo. Makita na nagulat sila John Get sa kanyang paa, ang kanyang buhok ay naging mas mahaba at ang kanyang katawan mas malakas ang kanyang mga kuko, ngunit ang kanyang mata ay nanatiling tao. John ay may isa lamang. Nagtatrabaho ako, umalis siya, nagtataka kung ano ang nangyari sa akin. Tumingala siya sa hindi makapaniwalang nakikita ni John. Isang itim at puting langit ay sa kanyang harapan, ang mga ulap ay naging kulay abo para sa kanya, ang mga damit ng zombie ay nasa shades of gray din. Pagkatapos pagpansin sa mga zombie muli ay natauhan si John, nagsimulang maalala ang nangyari at kung paano pumasok. General na pagtanto niya na kinain siya ng mga zombie, ngunit hindi pa rin maintindihan ni John kung paano ito posible dahil siya ay kinakain ng mga zombie pero buhay pa siya. Nagsimula siyang maglakad at iniisip kung paano nangyari. Naalala ni John kung paano siya hindi aktibo habang kinakagat ng mga zombie na si Casey at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nakakita sa kanya. Kapatid na pinatay ng mga halimaw. Ang naisip ni John na kailangan nilang matagpuan, agad siyang tumakbo patungo sa ang kanlungan kung saan dapat nagtatago ang lahat ng tao, ngunit ang kanyang nakita ay ikinasindak niya. Ang tindahan ay nawasak. May mga bakas ng dugo kung saan-saan. Tinawag ni John ang kanyang mga mahal sa buhay na umaasa na sila ay tumugon sa kanyang atensyon, ay naakit ng isang tunog na tumingin siya sa direksyon na ito. Sa harap niya Saturday, isang taba zombie na kumakain ng laman ng isang tao. Natakot si John na ayaw maniwala sa sarili niyang mga mata na kaya ng mga zombie makapasok sa loob ng tindahan. Habang nakatayo siya ay inabot ng isang zombie ang kanyang binti upang kagatin siya na may butas ng ngipin ng peteng ang paa ni John, pero si John na parang hindi niya naramdaman na tumungo ito sa isa pang zombie na ito. Nakatalikod sa kanya si Monster na hindi pinapansin na pailing si John sa nakita niyang meron ng zombie. Isang benda, ang isang pamilyar na benda na pag-aari ni Casey. John ay kinilabutan dito, ngunit ang kanyang terror ay nauwi sa galit. At galit kaya inatake niya ang mga zombie. Isa pang halimaw na kumagat sa kanyang mga binti ay nabalian ng ngipin dahil sa isang napakabilis gumaling na sugat. Sigaw ni John sa zombie na kinain ni Casey. Hiling ni John na mas maganda kung sabay kainin ito ni Casey. Pagtawag sa kanyang nakababatang kapatid na babae, siya ay napuno ng galit. Gamit ang kanyang mga kamay na pinunit ni John ang balat ng isang zombie kung saan isang bumulwak ng dugo. Ang kanyang galit na tingin ay nakadirekta sa halimaw na inindayog ni John upang tamaan ng zombie gamit ang kanyang suntok. Na bali niya ang lahat ng ngipin niya at ipinasok ang kamay sa bibig ng zombie. Halimaw upang ibalik sa kanya ang benda ni Casey, ng buong lakas ay hinayla niya ang kanyang braso kasama ang benda mula sa zombie. Ang sahig ay natatakpan ng dugo mula sa tulad ng isang zombie na nahulog. Si John ay mahigpit na nakahawak sa pink na duguan na bendahe ni Casey na inilagay niya sa kanyang binti, na pinagpapawisan siya at nagsimulang huminga ng mabigat. Sa hindi pagkakaunawaan, tinanong niya ang tanong, "Ako ba ay zombie?" Naaakit ang atensyon ni John sa tunog na nanggaling sa mga kahon sa sulok ng kwarto niya. Nagpasya siyang lumapit sa kanila habang tinutulak sila palayo. Nagulat si John, nakita niya ang isang takot na lalaki na tinawag siya ni John sa pangalan. Natakot ang lalaki nang makita niya si John at nagsimulang sumigaw ng mga zombie. Narinig ni John na ang mga zombie ay napakalapit sa kanila, at delikado ang mga zombie na sinubukang makalapit sa kanila ay umakyat sa cabinet na naging dahilan ng pagkahulog ng mga bote ng tubig. Sa kanila natakot ang lalaki, ngunit hindi natakot si John na umindayog siya patungo sa mga zombie. Sa isang suntok ay nagawa niyang maalis ang dalawang zombie na gustong kainin ang kay John. Walang laman ang mga mata. Nakilala ng lalaki si John at tinawag siya ni John na tumingin sa direksyon niya, ngunit kinilabutan ang lalaki.
Ang parehong sandali na inatake siya ng zombie, kinagat siya nito sa leeg at ang huling sinabi niya habang nakatingin sa loob. Ang direksyon ni John ay ang salitang halimaw na patay na kamay ni Aaron na nakaturo sa kung saan at si John ay nakatayo sa mga anino na parang paralisado, lahat nabasa ng tubig at nabahira ng dugo ng pinatay na si Aaron. Nagulat si John sa kanyang narinig. Naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ng patay na si Aaron. Ang kamay ni Aaron ay nakahiga sa isang pool ng dugo na nahahalo sa isang luzak ng tubig sa aspalto. Ang pangunahing tauhan ay humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay parang bulak na halos hindi niya kayang tumayo. Ang kanyang mga paa bumigay. Ang mga binti ni John na paluhod siya sa aspalto at nagsimulang napagtanto ang kahulugan ng mga salita ng ang bangkay. Tinitingnan ni John ang kanyang refleksyon na nakikita niya sa isang pool ng tubig na may dugo. At napagtanto na siya ay tinawag na isang halimaw sa mga figura ng mga taong nakaupo sa dugo sa likuran ng isang scarlet sunset. Ay tila nagpahiwatig sa amin na ang pangunahing tauhan ay bahagi nila. Ang gulat na refleksyon ng mukha ni John sa isang pool ng tubig na may halong dugo ay nagpapakita ng kumpletong pagkalito na siya ay naging isang zombie. Napansin niya ang isang zombie na galit na patuloy na kinakain ang walang pagtatanggol na katawan ni Aaron. Na tinitingnan ni John ang zombie na gumuhit ng pagkakatulad sa kanyang sarili at napagtanto niya na hindi lang siya zombie kundi isang halimaw ang mukha ni Aaron. Isang ngisi ng tahimik na scream at ang kanyang malasalaming hindi nabuhay na mga mata, kung saan ang refleksyon ni John ay nakikita si John na may matalim na pagbuga. Ay napagtanto sa kanyang sarili na ang lahat ay hindi pa rin masama at maaari pa niyang isipin sa ngayon. Ang isang sigaw ay narinig mula sa supermarket. Ang mga zombie na likas na lumingon sa screen na nakahawak sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. John sigaw sa tuktok ng kanyang boses, isang lumilipad na cylindrical na bakal na dumidikit sa bakal na patpat. Lumipad papunta sa kanyang ulo at tinamaan siya mismo sa likod ng ulo mula sa isang malakas na suntok. Nagsimulang mawalan ng malay si John. Nakapikit siya ay nakahiga na walang malay sa tabi ng isang patpat na bakal na nilalapitan ng ilang kumpanya. Tinatalakay kung anong uri ng mga zombie ang maingay. Ipinatong ni Clint ang kanyang paa sa ulo ni John at ipinaalam sa iba na maaaring patay na si Michael. Ay nakipaghiwalay at binasag ang ulo ng isa sa mga zombie gamit ang isang gawang paniki, habang si Clint ay bumababa sa walang malay na katawan ng pangunahing tauhan. Na itinali ni Clint ang mga bukong-bukong ni John ng isang regular na lubid na huminto sa mga alikabok. Off ang kanyang mga kamay pagkatapos ng trabaho, tapos at sabihin sa iba na huwag madala kung hindi sila ay mabilis na maubusan. Singaw at wala silang silbi. Hinawakan ni Michael ang nakagapos sa mga paa ni John. Kinaladkad ni Michael ang pangunahing tauhan patungo sa paglabas. Ay ipinakita sa amin ang isang nakaparadang truck sa isang saradong tindahan. Hinagis niya si John sa likod ng isang nakaparadang sasakyan. Nagsisinungaling ang pangunahing tauhan sa isang tumpok ng mga zombie at may nagulat na si John ang huling umalis. Si Clint sa silid. Ang iba ay nagsimulang magtipon at may nagbigay ng utos na iwanan ang pangunahing karakter na nakahiga na walang malay kasama ang iba pang mga zombie na nakatali sa bumper ng truck. Ay isinabit ni Clint ang metal stick sa kanyang balikat at ngumisi papalapit sa truck na nilingan ni Clint ang natitira sa mga guys, at napansin na ang catch ngayon ay mahusay na ang kotse ay umalis at nagsimulang makakuha ng mas bilis. Johns bumaba ang katawan at kinaladkad sa likod ng sasakyan. Pagkatapos ng lahat ng gawaing ginawa ay hinayaan ni Clint ang kanyang sarili na magpahinga ng kaunti at sumakay. Ang kotse na nakapikit ay sumisigaw ng kanyang mga kamay habang ang pangunahing tauhan ay walang malay na sandali mula sa kanyang buhay kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Naalala niya ang isang sandali bago siya naging zombie, bungad ni John ang kanyang mga mata at hindi maintindihan kung nasaan siya. Umupo siya sa kama at inilibot ang tingin sa silid kung saan siya ang pangunahing tumingin. Si character sa isa pang kwarto habang tinatawag ang kanyang mga magulang. Tumingin siya sa kusina. Walang tao doon, kundi doon ay isang palayok na walang takip sa kalan kung saan nagmula ang kaaya-ayang amoy na yon. Pumunta si John sa palayok at nagpas siyang tingnan kung ano ay napakabango doon. Sa isang kasirola mukhang malambot na karne ay niluto na sa kalaunan ay magiging sopas ang pangunahing karakter na hindi sinasadyang nilamon mula sa paningin at amoy. Sa isang sulyap lang gusto niyang kainin si John ay tumingin sa kaldero.
na may nabighani na mga mata na hindi inaalis ang tingin sa karne ang mismong kamay na parang. Ang pamumuhay sa sarili nitong buhay ay umaabot sa kawali na hindi pinapansin ang katotohanan na mainit ang sabaw sa kaldero. Biglang inilagay ni John ang kanyang kamay sa mismong kaldero at kinuha ang karne sa mga kamay ni John na basa mula sa init. May mga piraso ng masarap na karne ang kanyang mga mata. Naging baliw ang mga pupils na pinaliit ang kulay ng kanyang mga mata. Si John na parang nagsimulang kumain ng karne na parang hayop. Ang nanay na pumasok sa silid at tiningnan ang kanyang anak na nakaupo sa kanyang mga tuhod sa harap ng hurno at tinawag siya John na tumigil sa pagkain ng karne. Hindi sa pag-asang tatawaging hitik at nagsimulang lumingon sa kanyang ina. Ang hitsura ng pangunahing tauhan ay nakakatakot. Dahil gusot niya ang buhok at mukhang nalilito ang mga mata na parang puno ng mga kuko ng dugo na parang nakikita ng isang mandaragit na ina. Hindi nakilala ng buong larawan ang kanyang anak sa lahat ng kanyang nakita at sumisigaw sa tuktok ng kanyang boses na parang zombie. Pagkagising ay natauhan siya at nakaramdam siya ng sakit mula sa larawang nakita niya na lumitaw sa kanyang harapan ang pangunahing tauhan. Naiinis siya na paatras siya ng konti at hindi na natauhan nakahiga ang kapatid niyang puno ng dugo na nagsasabing maliit na kapatid na lalaki at sa ilalim ng kanyang ay isang malaking pool ng dugo at ang dugo na nasa kanyang mga kamay ay din ang kanyang pawis ay nagsimulang flow at nakaramdam ng sakit si John sa realization ng kanyang mga kilos. Hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa at sa ang pangunahing tauhan ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang boses na lumalayo sa mga alaala. Nagising si John ngunit kasabay nito sinisigaw ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na hawak ng lolo ang mga gulay at pampalasa sa kanyang kamay at hawak ng bata. Isang sandok at tumingin sa sumisigaw na pangunahing tauhan na may labis na nagulat na mga mata. Si John ay basang-basa at hindi maintindihan kung ano nangyayari. Ang sitwasyon sa paligid niya ay parang sa isang uri ng paliguan. Ang lolo at ang bata ay natakot sa paningin ni John kaya nahulog ang lolo at nahulog ang tagas mula sa kanyang kamay at nahulog siya sa lupa. Ang pangunahing tauhan na nakatayong hubot-hubad ay lumilingon sa paligid sa ilalim ng mga hiyawan ng kanyang lolo na parang sinusuri ang sitwasyon ngunit hindi na ito umabot sa kanya kung anong klaseng lugar ito. Tumingin siya sa ibaba ay nagulat siya sa kung ano. Hapanang nakatayo si John sa banyo na puno ng tubig at may isang buong bonfire sa ilalim ng bathtub nila. Nais na gumawa ng sopas mula dito at lahat ng uri ng pampalasa na mga sibuyas at carrot. Lumutang sa tubig tumingin si John sa kamay niya at napansin niya na maraming sibuyas ang nakarinig ng malakas na dagandong ni John. Takot na itinaas ang kanyang ulo. Ang mga zombie ay nakabiti nakatali ng mga beam kahit na mayroon silang mga gawang bahay na gags ngunit ito. Hindi sila masyadong nag-abala sa pag-ungol mula sa larawan na nakita niya ang pangunahing tauhan na hindi sinasadyang ibinuka ang kanyang bibig at siya hindi lang maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Ilang uri ng abandonadong gusali ito ay malinaw na walang sinuman. Matagal na dito may naghagis ng inhaler bago tumawag para siguradong mahuli kahit hindi tumitingin. Ang direksyon ng lumilipad na inhaler ay madaling nasalo ni Clint sa harap mismo ng kanyang mukha. Nakatayo si Clint na may inhaler sa kanyang mga kamay at sa likod niya ang mga rebeldeng lalaki ay sumisigaw sa mga salita na dati nilang binibigyan ng 5 pira-piraso at ngayon ay isa na lamang ang kinatatayuan ni Fred. Diniin ni Clint ang kanyang mga kamay at tumingin pababa sa iba na parang inilalagay ang sarili sa itaas nila at inaayos ni Leo ang kanyang salamin. Sumasagot sa karamihan ng tao na ang mga patakaran ay nagbago. Fred matapos ang mga salitang ito ay nagpakita ang malisyosong ngiti niya na parang nanunuya kay Clint. Si Michael ay napapaligiran ng mga lalaki ni Fred ngunit si Clint ay nakatayong kalmado ngunit si Michael ay nasa gilid na at biglang humingi si Fred ng hanggang 20 zombies mula sa kanila at sa tingin ni Michael ito ay isang masamang gawa. Nakatayo sa kanang bahagi ni Fred, Leo ay nagsimulang tumingin sa kanila mula sa ilalim ng kanyang salamin na nagpapakita ng kanyang maliwanag na kulay ng trigo. Mata at ipinaliliwanag na ang gamot sa kasalukuyan ang pinakamahirap na yaman at kung hindi siya mag-iipon ay gagawin niya. Wala akong nakuhang kahit ano. Medyo napagod na si Clint sa topic na ito na nakatayo at pinaikot-ikot ang buhok niya na Snow White. Hintutulong niyang ngumiti at hiniling sa kanila na itigil ang pagsisinungaling.
Si Fred ay nakatingin sa larawang ito ng galit na galit at si Clint ay may kasamang bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakapikit ang kanyang mga mata na nakatayo sa paikat-ikot na isang kulot sa kanyang daliri at si Fred ay nagtanong ng naguguluhan na magsinungaling. Nakatayo si Fred sa saradong posisyon habang inilagay ni Clint ang kanyang bakal na tubo sa kanyang balikat at sinabi sa kanila na narinig niya. Lahat Clint's biglang nagbago ang mukha nito na galit at doon ay isang sinister aura mula sa kanya at sinabi niya. Alam kong gusto mo kaming linlangin ng pariralang ito ang nagdala kay Fred sa kanyang kumukulo na halos sumabog sa hiyaw na sinabi niya. Yes, ang lakas ng loob mo Clint, sinasabi na asar na siya sa kanya tanghalin at hinampas ng kanyang tubo si Fred. Hindi inaasahan ng mga tao ni Fred ang ganitong pangyayari na wala pang nang-ahas na salakayin ang kanilang amo. Natakot ang mga tao ni Fred pagkatapos ng mga salita ni Clint at isa sa kanila ang sumigaw na huwag lumapit kung hindi ay papatayin ka namin ng buo. Nahuli ng koponan ni Fred ang kanilang mga sarili at nagpas siyang tumawag sa kanya ngunit tila walang makagalaw sa lahat. Nakatayo sa paligid niya at si Fred na parang nakayuko ng bahagya hinawakan ang ulo niya gamit ang kamay kung saan tinamaan ang suntok. Mas malapit sa templo umakyat sa langit ang galit ni Fred at namumula ang kanyang mga mata. At isang kaawa-awang tuta ang tumutunog sa nagngangalit na mga ngipin sa galit na ginawa ni Fred para sa isang suntok. Ang kanyang mga mata ay pumuti at siya naghahanda para sa isang suntok na sigaw sa direksyon ni Clint na tininaan ng kamao ni Fred. Ang hindi maalab na si Clint na gumawa ng incline without any problem. Biglang hinawakan ng mga kamay ni Clint at pinisil ang balikat ni Fred. Tinulak ni Clint si Fred. Walang kahirap-hirap na pinaharap muna siya sa sahig si Clint na ang anino ay galing sa kanya. Bumagsak ang buhok sa kanyang mga mata ngunit isang nagniningas na pulang mata ang nakikitang umindayog sa kanyang bakal na tubo. Kay Fred na nakadapa na nakatayo sa harapan niya ang maitim na figure ni Clint na nakumpleto ang suntok gamit ang bakal na tubo. Sa ulo ni Fred sa isang pulang background ang mga tao ni na Fred at Leo ay tumingin sa gulat sa walang malay na pagbagsak ng katawan ni Fred pagkatapos na